saw you on TV. Yan ang problema natin eh. Oo. Ginagawa tayong tanga na nga sila. Ginagawa pa rin tayong mga bobo na nga sila. Di ba? So ayan. Ang dami nyo dapat pagkabalahan, Rimulya. Ikaw naman oh. Yung mga gumagawa pa ng tama, yun ang pinag-iinitan nyo. Yun ang kinakasuhan ninyo. Huwag masyado maging lango sa kapangyarihan, mga master. Ha? Baka matatapos din yung kapangyarihan ninyo. At kapag kayo ang umabuso sa inyong kapangyarihan at natapos yung kapangyarihan na yan, babalikan kayo niyan. Tandaan nyo. Bilog ang mundo, bumabalik yan. Oo. Kung ano tinatapon mo, yun din ang babalik sa'yo. Diba? Hindi habang buhay, andyan kayo sa kapangyarihan ninyo. Diba? Ngayon pa nga lang, nangangalahati na kayo sa termino, pero yung taong bayan, gigil na sa inyo na mawala kayo dyan eh. Galit na galit sila sa inyo eh. Hindi na nga kayo nire-respeto, pinagtatawanan na kayo eh. Paano kayo nire-respeto? Puta, mali na nga, ginagawa nyo pa. Diba? Matatalino naman kayo, mga abogado kayo, pero mali, kinakampihan nyo pa. Diba? Bakit ngayon ka lang? Anong bugago? Oh, eto nga, mismong kakampi ninyo. Mismong kakampi ninyo, sinasabi kung sino ang dapat iniimbestigahan ninyo, dapat pinapanagot ninyo, pero bulag-bulagan kayo. Hindi nyo ba naririnig yung sinasabi ng mga Pilipino at ng mga kaalyado ninyo na nagtuturo kung sino dapat ang ikulong ninyo, parusahan nyo, panagutin ninyo? O eto, makinig kayo. My job is to protect the president. You said that. It's not really, Seknani, it's not really to protect the president when he is doing what is wrong. Diba? I think and I believe honestly na wala siyang kinalaman dito. Hindi ako naniniwala sa iyo dyan. Tobit niya ako na wala siyang kinalaman dito. Bakit niya hinayaan ng 3 taon puta ka na, ngayon nga, may mga insertion pa rin eh. Bakit niya hinayaan? Kung yan din pala, wala siyang alam, wala siyang kinalaman, puta, sipain mo na yung pinsan mo, palabas na Malacanang. Diba? Wala palang silbi yan. Kung ganun, presidente siya, tapos wala siyang alam, batukan mo. That's why, ang sinasabi ko lang naman is yung katotohanan. Correct. Na nangyari, di ba? But I also said, kung sinasabing I'm protecting, I'm not really protecting him. I'm saying what is true. But in the same manner, I said na pag naramdaman ko na he is protecting Martin or Saldi, then maghihiwalay na kami. Ayan. Palakpakan natin. Yun naman pala eh. Ang sabi niya, kapag napansin daw niya na pinoprotektahan ni Marcos Jr. si Saldico at si Martin Romualdez, maghihiwalay na sila. Pero hindi niya sinabi na kung kasabwat dito si Marcos Jr. ay pananagutin niya. Magpipinsan kasi yan eh. So, parang itong si Toby Tiangco kasi, parang nakikita ko, nararamdaman ko, ang gusto lang niya managot si Saldico at si Martin Romualdez. Si Marcos Jr., sinasabi nga niya walang kasalanan eh. Paano mo nasabi walang kasalanan? Hindi mo nga pinag-imbestigahan. Wala pa namang investigasyon na nagaganap. Diba? Yan. Okay? So, yun. Tuloy. That's what I wanted to ask you because there was allegedly you met with the president and you spoke to him and you told him, what are you going to do with Martin? Because if you're going to continue defending Martin... No, I did speak to him. I was asked in an interview na... So you never told the president na, what are you going to do with Martin? Because if you I don't want to put... I mean, I cannot put the president naman on the spot. Diba? We respect each other's views, but I cannot just go to him, what will you do with Martin? Hindi naman gano'n. Pero you said something about, and you heard the president say it na, ano ba kayong dalawa? Hindi, ganito yun eh. Ganito, bahay pa. Hindi, ganito yung sitwasyon nun. Okay. Eksaktong-eksakto. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. Parang ganito, Hindi, ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa, nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto niyo. Maraming kwento yan eh. Ganun, exactly, I've heard that story. Yes, and so then... apparently, the 3 of you pala yun. Yes, and then... Dapat palang title nito exclusive, the inside Hindi, story. ito dapat podcast. Hindi, ang story nito, podcast with Bongbong, Toby, and Martin. Tapos, grabe yun. doon niya sinabi na... Oh, what was the response of Martin? Hindi, ang sabi niya, alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Wala akong nagagawa, then tinuloy na niya,
2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi, kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Tapos may listahan siya nung mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa program. Itong mga to linagay niyo sa program. Tapos i-delete niyo yung mga proyekto niya. Ang pangako ni Martin nun is, we will return it sa BICAM, which did not happen. Kaya lalo siyang nagalit noong January. When the ghost projects were discovered, or went out to media, or may mga nagpa-interview na very lavish lives. Galit na yun, ha? How did the president actually reacted to this situation? Hindi. Did he look at Congress or Martin as the culprit, or paano ba? Hindi, kasi nung yun, nangyari yun November, di ba? Okay. November, so galit na galit siya. Then, hindi pa rin napasok doon sa BICAM. So, parang, di ba, nangako ka na Toby, did you ibabalik realize- mo, Boss, tapos hindi mo binalik, doon na talaga, I think. Toby, do you realize that you can be summoned to be a witness to any criminal prosecution against Martin? Okay lang, totoo. I mean, the problem is, when I'm asked a question, I cannot lie. Di ba? I cannot lie. I mean, hindi ko naman ito kinikwento openly. The reason I was forced to this, di ba, lagi kong sinasabi pinagalitan. Pero yung detalye, napilitan lang akong ikwento. No, I did not want to discuss it because kung nahandyan ka, parang isip ko nga nun, bakit pa ako sinama dito? Hindi na lang kayo dalawa mag-usap, Oo di nga, ba? ba't ka kasali? Eh, okay pa kami ni Martin nun, so hindi naman ako maka-excuse, baka sabihin niya sa akin, bakit mo naman ako iniwan doon? Oo nga, You just made the life of Malacanang difficult because, I mean, that means that Super Martin Romualdez must really be prosecuted Yes, with yes. the evidence. So, Yan. Martin Romualdez should be, prosecuted. Oo. Dapat kang maparusahan talaga. Yun ang gusto, ni Tobit Tiangco na magkakamag-anak to mga to. Oo. So ngayon, titingnan natin kung ano ang magiging aksyon ng Malacanang dito. Kasi, etong si Tobit Tiangco, pinsan ni, pagkakaalam ko, pinsan ni Marcos Jr. sa father side, etong si Martin Romualdez, pinsan ni Marcos Jr. sa mother side. Okay? Yan ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, basta yun lang ang alam ko. Pero, mabigat ito. Mabigat ito para sa Malacanang. Na, dalawang pinsan nila nag-aaway, sino ngayon ang kakampihan niya? Suntukan na lang. Ang tanong, makukulong ba si Martin? Yan ang inaabangan natin. Makukulong ba si Martin? Ito nga ang problema eh. Bakit yung mga eroplano, mga luxury cars ni Saldico, pinagkukuha ninyo? 'Di ba? Bakit yung kay Martin Romualdez hindi nyo kinukuha? 'Di ba? Eh parehas naman sila, marangya ang buhay eh. 'Di ba? Wag niya sasabihin ni Romualdez na matagal na silang mayaman. Hindi po, mas matindi ka pa kila Luciutan? Oo. Mas matindi ka pa kila Gokong We, mas matindi ka pa kay Villar na sayaman sa Pilipinas. Yung mga mayayaman nga, walang eroplano yung iba eh. Yung iba, walang helicopter yung iba eh. Pero ikaw, lavish ang lifestyle mo. Yan ang tinatawag na lavish lifestyle, Martin Romualdez. Kaya dapat, ikaw ang nasa loob ng kulungan. Magkakasama kayo nila Saldico at yung mga kasabwat ninyo. Kasama ng pinsan mo. Oo. Diba? Oo. So, ito ang dapat na imbestigahan. Boying Remulla. Pero bakit parang bingi kayo dito sa sinasabi ni Tobit Tiangco at ng taong bayan? Ayan na nga mismo. Kaalyado yung nagsasabi. Pilit yung inilalayo yung issue, palayo doon sa mga amo ninyong mga magnanakaw naman talaga. May panahon pa. May panahon pa para baguhin yung sistema ninyo. Kasi halos 2 taon na lang, mapapalitan na kayo sa ayaw yung sa gusto. Diba? O ikaw, ombudsman ka, 7 years. Pero tandaan mo, si Ombudsman Corona na napakagaling na justice, na impeach, ikaw pa kaya? Wala ka namang alam dyan. Ang ginagawa mo hindi naman pang-ombudsman eh. Ang ginagawa mo sa ombudsman, pang-kapitan, pang-barangay captain. So, pwede ka patalsikin dyan. Kaya, kung ako sa inyo, sa ayaw nyo sa gusto, si VP Sara Duterte magiging presidente. At pag nangyari yon at hindi kayo nagbago sa inyong mga pinagagagawa ngayon, tapos, ang bata na. Ayusin nyo ang trabaho nyo. Okay? So, mga kababayan, again, kung meron kayo na komento dito sa napag-usapan natin, i-comment ninyo.
Para pag-usapan po natin yan sa susunod natin na talakayan. And again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po ng Lunes sa inyo lahat.